Yun, good morning mga ka-best friend at welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. At syempre guys, pa-subscribe na po ng ating channel guys at pakiclick po ng notification bell dyan sa baba ng ating YouTube channel. So, andito tayo ngayon sa ating comfort trike. So, magkape muna tayo mga ka-best friend. Kape tayo guys, no? So, alas 6 pa lang ng umaga. At dito tayo pumuesto sa ating comfort trike dahil tinitingnan natin itong ating solar panel. Yan, kung magbabawas ng load pagka pinapandar natin itong ating 50 watts na ilaw. So napakalakas guys ng ating ilaw. Ayan, konti pa lang yung binawas, no? Kulang-kulang isang oras na tayo dito nakatambay. And then yun nga, merong nire-request yung ating mga ka-viewers at mga subscribers sa ating YouTube channel. Kasi gusto nilang ipa-update itong tulay na naputol dito sa amin sa Isabela. So, andito tayo ngayon sa San Pablo, Isabela. And then may subscriber tayo na gustong i-update o maki-osyoso kumbaga po. Ay nandun si PBBM, tinignan itong tulay at inspection. Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is okay naman lang yung construction, yung contractor sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nangyari. Hindi talaga kaya. So, pang light vehicle lang talaga yung pwedeng makandaan dito. So, yun nga, tanong-tanong ko rin, bakit gagawa lang naman ng tulay? Bakit ano pa? Bakit kasi yung mahinang paggagawa pa, pwede naman palang mas tibayan pa. Dahil ang budget naman pala dyan ay 1.8 billion. Grabe, ang laki guys. 1.8 billion, kaya na magpatayo ng napakalaking tulayan. Hindi po ako engineer, hindi po ako expert sa mga ganyan. Pero, yun nga, bilang isang Pilipino, bilang isang mamamayan, bilang isang taxpayer din, ay syempre, kailangan din natin malaman. Kailangan din natin malaman yung pagkagawa niyan guys, no? So, ang sinasabi ng ating mga tropa o mga kakilala, ay tugma din sa sinasabi ng ating PBBM, no? Ating Pangulo. So, medyo mahina talaga yung paggagawa niya. Sabi nila sa investigation ay 102 tons. Pero para sa akin, di ako naniniwala na 102 tons yung laman nitong, o yung mismong truck. Sabi kasi nila, yung truck daw. Then yung load nun, may karga din yun na nasa 45 tons, mga ganyan daw yung estimated nila. So, hindi pa nga umabot ng 90 tons eh. So, yung sinasabi, ang point lang natin guys, no? Yung, wag naman sana natin husgahan yung laman ng truck o yung weight ng truck na gano'n kabigat. So, parang umiiwas itong mga gumawa, parang makakalusot pa. So, depende lang yan sa investigation pa kasi tuloy-tuloy pa naman yung investigation ng tulay na yan. So, yun. Napakalaking abala sa amin na mga dumadaan dyan. At sa ating mga kakaibigan, tropa, no? So, nag-chat-chat din kasi sila. So, naabala sila masyado kasi imbis na mas mapapabilis yung pagtawid nila sa kabilang bayan, ay mas, bumagal. Yun din mga ka-best friend, may isang nag-comment din sa post natin ng mga last day, no? Yung huling post natin na bakit daw natin pinapakilaman yung trabaho ng engineer. Kasi parang lumalabas, mas marunong pa tayo sa kanila. Dahil doon sa mga comments, parang hindi ko po kilala, parang dami account itong sa Facebook. Hindi ko rin kilala yung nag-comment na yon. Sabi daw, wag na natin pakilaman yung yung design engineering at yung paggagawa ng engineer, no? So, ito mga ka-best friend, masasabi ko lang sa inyo. Talagang papakilaman namin yan kasi kami dumadaan dyan at siyempre tax din ng taong bayan ang napunta dyan. Bilang isang mamamayan,
sa lugar na yan at malapit at dumadaan din dyan. Kailangan din namin malaman na kung anong ginamit na materyales dyan. Siyempre, safetyness din naman namin yung aming gusto namin malaman yung materyales kung matibay. Kasi katulad yan, may karanasan na tayo. So talagang busisiin ng mga tao yan kung safe ba talaga yan. Kasi yung tulay na yan ay may karanasan na, no? So sana maging transparent itong ating mga gumawa dyan, no? So yun ang masasabi natin sa mga nag-comment sa ating Facebook na huwag na natin pakialaman yung mga kung anong ginamit diyan, kung ano daw yung diyan, huwag natin pakialaman yung engineering design. So yun nga sabi ko, bilang isang mamamayan, talagang aalamin namin yan kung gawa sa ano yan at kung matibay ba yan, no? Talagang busisiin ng mga taong bayan yan kasi napakalaking budget yan. Yun ang problema lang doon ay hindi pala makakadaan yung itong ating mga truck, mga goods na nag-deliver, no? Napaka-importante pa naman yung mga goods na din-deliver. So, ang next natin guys ay ang for example natin ito, katulad ng isang produkto, alamin din natin yung isang produkto kung ano yung ingredients niya, kung saan galing, no? Kung ano yung mga preservative. Siyempre aalamin natin yun, hindi tayo basta-basta bibili o kakain ng mga produkto. So ganun din sa ating kasalukuyang binabantayan ngayon, no? Yung tulay. Siyempre aalamin din ng taong bayan yan kung bakit ganyan yung paggagawa at kung saan galing ang mga materialis dyan. So yun ang pinupoint natin na dapat maging transparent tayo. So yun mga ka-best friend, siguro next day update na naman tayo. Andun pa rin mga ka-best friend yung truck, andun pa rin yung masasakyan na involved, andun pa rin mga ka-best friend, hindi pa nila kinukuha. So yun po yung update ngayon. Ayun mga ka-best friend, at andito tayo sa ating chariot ride. Ito yung dinala natin doon. So hindi tayo nag-4 wheels nung nakaraan kasi yun nga, mahirap magposisyon doon sa gilid ng tulay kasi delikado yung area na yun. So chariot kasi medyo magaan-gaan lang, no? Pwede natin na dalhin doon sa may iwan natin sa gilid lang. So ayun mga ka-best friend, no? Thank you sa bali i-play ko na lang yung video nung pumunta tayo doon. So kahapon pumunta rin kami doon, napadaan din kami doon. Ganun pa rin, pumunta lang yung si PBBM doon at tinignan at konting nagpaliwanag lang siya. So yun guys, so upload ko yung video nung pumunta tayo doon para makita nyo.
dito sa kabila. Yun. So ito pala yung truck yung naging ano, yung naging cause ng pagbagsak, no? Yung dump truck. Hindi. Yung last na yung last ako nagpunta dito nung bago to bumigay, naka-video pa ako doon eh. Sa kabila. Di sa ano, sa Simano Norte. Simano Norte. Simano Norte din. Ay, okay. Oo, may 15. Nung nakaraan walang ano doon sir eh. Walang plugman doon eh. Yung nag-vlog ako doon, walang plugman kaya yung mga truck nakapasok din. Sabi ko walang plugman na, alas 8 na kasi. Oo, walang plugman kasi nung time na 'yon. Grabe. So, ayun mga ka-best friend, ito yung update dito sa tulay na to. You know? So, mayroong involved na dalawang ano, SUV. Red and yung gray doon sa dulo. Grabe guys. Malimero, kulot. Hindi nawasak. Yan, isang span yung naputol simula doon hanggang dito. Yan. So, ayun yung pang support beam niya. Kung makita niyo. Mga best friend. Yan o, yung mga support beam niya. So, tingnan nyo mga best friend yung ilalim. Yan, ayun yung pinaka-flooring ng itong daanan. Yan. So, ito yung huling nag-vlog dito bago maputol itong tulay. Yung ano niya, yung support beam niya. Yan, ito yung nasa gilid na side. So, tingnan natin yung klase ng bakal kung ano yung napunit. So, ito mga ka-best friend, napunit yung bakal. Yan, so, pinaka yung loob ng support. Yan, so ito yung truck. So nakaraan nagpalipad tayo ng drone dito. Malayo yung mga poste. Malayo ang pagitan, no? Oo nga eh. So yun yung truck na, ito yung truck na may dalang bato. Yan. So nakaraan nagpalipad tayo ng drone dito. Kita yung footage nito guys. Mapapalitan ng mga poste. Malayo sir, no? Oo, kaya mahina yung Tay tayo. Kahit dito, Nag-crack? sana dito. oo nga, nag-crack yung ano niya, no? Oh, kahit mga 10 meters lang sana yung pagitan. Kahit gano'ng kalaki yung mga poste, ito yung pagitan na malayo. Oo. Kinaya yung mga ano niya. Itong support beam niya, hindi ginaya, oo. Yung beam niya. Sayang yung gastos nito. Mas malayo to eh. Parang mas malayo. Ito mas malayo sir, ito. Mas malayo siya, no? Hindi pantay kayo. Oo. Ayun, dikit-dikit. Malayo naman. Ito guro mga 50 meters, no? Malayo. So yun naman yung Cagayan River. Yan. Yan naman yung Cagayan River mga kabest friend. So malayo kasi yung pagitan ng poste. Kaya ako, ito makikita nyo yung ilalim. Mahaba guys eh. So dito tayo ulit nag-vlog papunta doon. Nakapag-vlog. Tara, tubo na tayo guys.